So ayan mga kabakal, nagbabalik po ang inyong kabakal at ang ating pong tutorial ngayon mga kabakal ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-welding ng ipkaw dito sa ating lifting hook. Itong lifting hook natin mga kabakal, ito po yung sinasabitan ng crane pag mag-aangat ng mga heavy kilo, matataas na kilo na mga binubuhat mga kabakal. So ito po siya mga kabakal. Ito po yung mga lifting hook na ito, dalawang lifting hook natin kung weldingin. So mga kabakal ay kailangan ito ma-welding ito na solid po itong lifting hook na ito dahil po ay sabi ko nga ay heavy po ang pagkakargahan nito, ang binubuhat nito sa lifting hook na ito. Kailangan po ito na magkaroon siya ng double root pass. Ibig sabihin magkasalubong po ang root pass natin dito. Sa kabilang group dito may dalawang group ang gagawin dito. So ang ating root pass ay magkakasalubong magkabilaan para magiging pulido po yung ating pagka-welding dito sa ating lifting hook. So ito po mga kabakal at panoorin natin. Tara. So ito na mga kabakal, yung ating pong lifting hook. Yan po yung standard at 30 ampere po ang gagamitin natin at 28 volt. Matataas pa ito na amperahe na gagamitin natin dito dahil ito ay malaking thickness to mga kabakal, yung ating pong lifting hook na ito. So yun po yung ating first pass ng ating root pass natin, na ang root pass natin dyan ay magkabilaan kasi nakaangat po yung ating lifting hook. Bakit nakaangat? Para po kapit siya dito sa pinaka-base niya, no? Kaya nakaangat siya. Yun po yung tamang posisyon ng mga kabakal para maging solido yung ating pong lifting hook dahil ito ay mga heavy po itong inaangat nitong lifting hook na ito mga kabakal. Kaya po ay nagkaroon po ito ng double bevel group. Ibig sabihin may bevel dito sa kabilang side, may bevel dito sa kabilang side, no? At ito ay salubong po ito mga kabakal. Yun po yung tinatawag na double bevel group. May bevel dito at sa may likod may bevel din para magiging solido at kapit na kapit po yung ating pong pagka-welding dyan sa ating lifting hook. Kaya po ganyan po yung mga kabakal dahil at sinabi ko nga kanina na ito pong ating lifting hook ay mga heavy po ang binubuhat ng ating lifting hook na ito. Ito po yung karaniwan na nandyan po sa mga rig area na nagbubuhat ng mga bakal na mabibigat or nasa mga barko na nagbubuhat ng mga container van. Itong mga lifting hook na ito, makikita po natin ito sa mga container van. Nandyan po yan sa itaas, may hook yan at kinakabit yung hook ng crane at doon po isinasampa kung saan nila ilalagay yung kanilang mga heavy na ibinubuhat ng ganito pong lifting hook mga kabakal. Ayan na po mga kabakal, lapit na po siya matapos. Magkabila po yung side kabakal. Ang pag-welding ng mga kabakal, pagtapos ng isang side, doon naman sa kabilang side, di po pwedeng mag-welding po tayo ng mga kabakal na iisang side na tayo halos, doon lang tayo nag-preparedness. Kasi po may tendensya yan, mag-debil po yung ating pong lifting hook. Kailangan dyan may tiklik yan, kabilang side mag-welding, pagkatapos doon naman sa kabilang side. Hanggat matatapos yung ating pong pag-welding dyan, ganun po ang ating gagawin sa pag-welding. Opposite po siya mga kabakal, side by side po siya, no? Para po magiging pantay yung kanyang hinang dyan mga kabakal, para magiging hindi siya magkakaroon ng bin mga kabakal kung hindi ay tama po yung ating pong proseso ay kabilaan po siya pag-welding. Ayun na po mga kabakal at malapit po siya matapos. At salamat po mga kabakal sa panood. At ito po yung ating tutorial ngayon about sa lifting hook. Salamat mga kabakal. God bless us all.